May foreign bagong utang si BBM. Yan ang bago. $800 million At least may bago. Asian Development Bank. Ang tanong namin sa totoo lang, BBM, Saan gagamitin? saan mo ba yan gagamitin? Baka naman maleta na naman yan, BBM. Kami na naman babayad yan. Di ba ang South Korea ayaw na magpautang sa atin? Ayaw Yun na. na. Ay, sino nga naman pautang? Tingnan mo si BBM mo. Naalala ko also, Miss Cora, you were saying that Metro Manila is saturated na. The real growth, pwede natin improve outside Metro Yun ang Manila. yung nangyari nung previous administration. Okay. Nagpasok talaga ng government investments sa ibang provinces para ma-decongest ang Metro Manila. Yeah. Kasi because we have like an imperialistic Manila, our government, that's true, diba? no? Most of the Focus. government investments na focus dito sa Luzon. So napabayaan talaga ang Visayas Mindanao. So yung ginawa nun ni PRRD, talagang nagtayo siya ng mga airports, mga roads, bridges doon sa Labas. Kaya nga, di ba, yung Bukanan Bridge. Yeah, yung mukha ng bridge na inangkin. Oo, na inangkin. So, ganon, marami. Yung Cebu Airport, International Airport, sa Cebu, sa Legazpi, naumpisahan yun lahat during the previous administration. Okay, ako sana, no, ako, yun, uulitin natin. Paulit-ulit ko itong sinasabi na sana, yung leaders natin, kung may maganda namang project from the past, sana pagpatuloy lang. Hindi naman to para sa inyo, hindi yung pangalan nyo yung nandyan. Ginagawa natin to para sa sambayan ng Pilipino at para sa ating bayan. Oo. Kasi lahat tayo, lahat ng leader, lahat kayo mapapalitan. Pero yung iiwanan nyo na naging parte kayo ng isang magandang pangyayari na tinulungan nyo yung ating bansa na ma-develop at gumaan ang pamumuhay ng ating kapwa Pilipino ay napakalaking bagay. So yun lang yun eh, di ba? Fragmental kasi. Politics is very fragmental. And political talaga lahat palagi. Actually, Cathy, naiwanan na talaga tayo kasi nasa age of technology na tayo, di ba? So, sa ibang bansa, gumagawa na sila ng mga robots, mga drones, mga agree. ganyan. So, ang susunod na presidente, malaki ang trabaho. Problema. Ay, naku, kawawa Napakalaki. yung susunod na presidente kasi medyo marami talaga siyang dapat gawin. Unang-una nga, ayusin niya yung corruption, tsaka kailangan may accountability na yung mga Kailangan nag-commit. may makulong. Oo, kailangan may makulong. Ba't Kasi ba- hanggang ngayon walang Nasaan na nakukulong. pala si Martin Luther King Romualdez? Yung, Di lumalabas, Nasaan na? Ha? Lumabas yata ng bagong mga quote cards kasi tatakbo pa daw presidente. Abay, bakit hindi yan nananagot? Di ba? Yun ang tanong ko eh. Bakit naman Secretary Vince Dizon, napakabagal naman ng mga kaso? Nakita niyo na ba yung laman ng ICI report? Hindi pa po. Wala pang lumalabas hanggang ngayon. Kasi magsasara na sila, wala pang lumalabas. Ang pumirma, 4 lang na senador. Yung iba, ayaw pumirma. Dito sa nagagalit si Lacson. Sabi niya, bakit pirmahan mo muna bago ako imbitahan ko yung Marine. Ngayon lang ako nakakita na ang mga gustong magsalita at mag-testify sa isang krimen ay nagiging biktima na sila pa ngayon ang kriminal. Ano daw? Pirmahan muna ni Senator Marcoleta. Kasi Ang they had a debate. Oo Para nga. raw niya patawag. No? Eh, So, di ba saan ka nakakita ng ganong pag-iisip na, okay, pipirma ako bago ko patawag. Una sa lahat, the fact ng pagkalabas nung 8 una, si Gutesa, isa lang. Ginawa niyo ng issue. Simpleng notary public, ginawa niyo ng issue. Lumabas 18. Unang-unang ginawa nyo, pinasama nyo. Diba? Hindi man lang ninyo binagyan ng opportunity na pag-usapan kung ano talaga yung nilalaman ng kanilang affidavit. May abogado pa. Ang unang ginawa, inatake agad. Baka Saan ka naman nakakita? gusto ni Senator Ping Lacson hindi 18 kundi 88. Kaya ganun ba karami para mabuksan ng Senate Blue Ribbon Committee? May minority report sina Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Senator Ping Lacson, not counted. Not counted daw yung minority. Hindi, Alam mo, tsaka talaga hinaharang nila lahat di ba? Oo. Imbis na pausa din yung investigasyon, hinaharang na kagad. Tsaka sinisira na yung credibility ng mga tao. Imbis na, they're shooting the messenger and not the message. Yung message din na nakikita ng mga foreigner very sharp very straightforward. Di ba alam niyo po yan kasi nagsipag-aral kayo sa abroad. Di ba sinasabi nga nila, kung dito sa Pilipinas, hindi nila tayo mapagkakatiwalaan sa sarili nating pera, ninanakaw natin ang sarili nating pondo, paano tayo pagkakatiwalaan ng ibang bansa?
Diba? So, to the point na babaon natin yung sarili natin sa utang, na sarili natin bansa, ibebenta na natin sa iba. Kaya nga negative na ang inflows ng investors. Diba? Wala na talaga. Foreign May bagong utang si BBM. Yan ang bago. $800 million. At least may bago. Asian Development Bank. Ang tanong namin sa totoo lang, BBM, Saan gagamitin? saan mo ba yan gagamitin? May- Baka naman maleta na naman yan, BBM. Kami na naman babayad yan. Di ba ang South Korea ayaw na magpautang sa atin? Ayaw Yun na. na. Ay, sino nga naman pautang? Tingnan mo si BBM, oh. Ang hirap kasi ito pakinggan si BBM, eh. Utang ng utang, eh. At saka, pag nahihirapan na siya, uutal-utal na siya. Kasi hindi siya nagsasabi ng totoo, eh. Kaya siya nauutal-utal. Ako Yung kawawa, sekretary ng Energy, nandun sa gilid, Stress Oh, na. kilala ko yan, eh. Taga amin yan, eh. Secretary Garin, Garin. Ako, Secretary Garin. Lungkot na lungkot ka na dyan. Dati, Di ba ang background niyan sa health? Bakit siya napunta Hindi sa yan energy? health. Abogada yan. Abogado ba? Yung health, yun pong congresswoman. Yung congresswoman. I Yan see, po, I see. abogada po yan. Dati rin pong party list representative niyan. Kaya lang, tingnan mo to. Sinasabi niya, huwag mag-alala. Merong reserve sa 60 days. Sa 60 days ba yun? Less 50 lang, 50 lang. Reserve 50 days. Pero kinaklaro ni Secretary Garin na wala pong reserba ang gobyerno. Ang may reserba po, ang private sector. Ngayon, kung maubos bilhin yan lahat. Kayo lang, may nagtumawag sa akin sa transport sector, Ma'am Cora, na gusto nila ng meeting. Kasi gusto nilang maipaliwanag kung paano talaga sila tinatamaan ng todo nitong recent na Kasi fuel yung price. pamasahe, paano? Yeah. May ceiling ba yung pamasahe? Yun, wala. Ano yung solusyon nila para sa mahihirap? Yung mga ordinaryong empleyado na nag-jeep, tricycle, and all. So, we were talking about this a while ago, Miss Cora, no? How much is, magkano ang Minimum wage, di ba? 120. A day. Dito sa Metro Manila. So, monthly, di ba? mga 220, 2,200 something lang. Di ba? Parang, kung 600 a day Pag times sinabi 10, pang no work day, Kati. Wala. Pag 4-day sinabing, work week lang di ba? Holiday. Paano yung daily wager? Mga Actually, days. nakita ko yung may, Daily wage. may interview si former Senator Nikki Cosateng. She was saying, maybe yesterday to, she was saying na sa totoo lang, kaya isa rin sa dahilan kaya hindi nag-i-invest ang mga investor natin dito sa Philippines because paano sila raw mag-i-invest kung ba't kailangan lang magbayad ng 13-month pay kung 6 months lang in a year nagtatrabaho talaga ang tao. Dahil may weekends, may holidays, and alam mo yon kapag kunwari, Holy Week, yung ganyan, ilang araw walang pasok. So when you calculate everything Marami in total, tayong ang holidays. dami nating walang pasok. So yun yung question daw na Dinagdagan pa isa. ngayon. Oo. Actually, simple lang naman ang hinahanap lang naman ng mga investors, yung mga namumuhunan, yung return on investment. Tama. ROI, Return on ROI. Investment. At yan po ay mababa pag may massive na korupsyon. Okay na. Next, DBM. Di ba last year, naalala ninyo, during the budget hearings, NUP started criticizing the DBM and the DPWH about what we called yung basura na budget nila, di ba? Galit sila sa amin. Nag-press conference si Executive Secretary, tapos kumbaga parang binantaan kami na hindi kami dapat nagsasalita ng ganun. Anyway, the way things turned out, lahat ng mga kinikriticize natin, yung DBM Secretary, yung DPWH Secretary, pati na rin yung Executive Secretary, nawala lahat, no? So siguro hindi naman puro mali yung sinabi namin at the time. Okay? So ito na naman tayo. DBM, gusto ko lang kasi hindi nila sinasabi ito, no? They're keeping it to themselves. They do policies, gumagawa sila ng mga procedures na sila lang ang nakakaintindi, pero naapekto lahat. Okay? So narinig niyo si Congressman Valeriano nagsabi na walang mga public works projects na nabibid out at walang nangyari sa first quarter.
alam niyo 5% of the GDP of the country comes from public works, di ba? So kumbaga, nabawasan na talaga yung ating GDP because of this. Ngayon, so iniimbestiga namin sa nanggagalingan, lumabas na lahat ng public works projects pala ngayon are for later release, FLR. Okay? So walang pondo pala yung mga regions at districts ng DPWH para i-bid out yung mga project. Okay? So anong proseso na sinasabi nila ngayon? Sabi nila, dapat i-bid daw yung projects at kung may manalo, ipadala sa DBM para magdidesisyon yung DBM kung i-authorize nila yung Secretary of Public Works na mag-issue ng SARO to the corresponding district or regional district engineer or regional director for that specific project. Ang effect niyan, by the way, is lahat ng public works in all the districts, the budgets everywhere, in effect, kasi for later release, zero. Di ba? Zero. Kaya naman palang walang nabibid out. No? Siyempre, sisiya sa atin pa yan nila, Congressman Valeriano, he is taking the lead of our party on this, no? What's going on there. Pero katakataka ito kasi hindi ko maintindihan anong klaseng policy ito. Unang-una, pwede ka ba mag-bid pag walang pondo? No? Kung wala pang release sa district, paano i-bid out ng district yun? Wala ngang pondo. Kung sa region, i-bid out mo, paano i-bid out? Wala ngang pondo. So, kailangan i-bid out nila, yung manalo, padadala nila sa DBM, tapos kung sa tingin ng DBM, karapat-dapat yan, mag-authorize sila na SARO i-release for that particular project. Tingin namin, this is very questionable. I do not know sa nag-aral ng management yung mga yan. Kasi imposible yan eh. Kasi there are, 15,000 to 20,000 public works projects per year. So, ibig mo sabihin, DBM will review 15,000 individual projects before they release the fund for a single project. Na time and motion na ba nila yan? Kasi palagay ko, baka hindi nila kayang gawin yan. Diba? At a time when our country is suffering, at a time when the Middle East is causing untold economic difficulties on us, ito pa ang mga makikita natin ginagawa. Ito ba nakakatulong ba ito? O lalong nakakapahamak sa atin? Sa tingin namin, kailangan ipaliwanag nila yan. Saan nila nakuha yung ideya na yan? No? Unang-una, the General Appropriations Act is an operating document. In other words, pag lumabas na sa GAA, yun na yun. No? Dapat gastusin na yun. That's the limit and that is the minimum. Ngayon, if there are excuses like bumaba yung collections, etc., any revision to the program of expenditures has to be justified and at the very, very, very least, explained. Alam mo, nalaman pa namin ito sa mga district engineer at saka regional directors, ha? Walang nagsasabi sa amin yan. Oh. So, I think that the DBM has to explain this. We are not going to stop discussing this issue. And I hope media will help us ask them what the heck is going on. Diba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. Diba? So, they have to explain this in very, very clear terms where they are coming from on this and why they are doing this. Sana hindi lang naghahanap ng pampatalino itong mga to, no? Pero I hope that they're going to be able to explain this properly. Kasi for the life of me, I cannot understand this policy. No? Kung bumaba yung collections mo by 30%, edi bawasan mo yung iyong mga ini-issue sa mga agencies ng 30%. But to declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least, is improper. No, and it is a repudiation of the laws that were passed relative to the budget. Okay? So, ako, hindi ko makita talaga. Sana meron kayong makitang paliwanag sa kanila.
Kasi wala silang, nobody's talking there. Hindi namin alam sino yung tatanungin namin. Kasi may acting secretary dyan na hindi naman namin kakilala na supposed to be from the ranks. Pero hindi naman nakikipag-usap. Wala namang kinakausap na bambabatas. Kahit wag na kami, yun na lang mga masikat sa amin dito. Yun ang kausapin nila. Pero kailangan may kausapin sila para may maipaliwanag sa mga tao. Kasi kami ang nakukulit sa mga distrito namin. Alam nyo, siguro kayo din saan pupunta ngayon yung mga naghihirap sa mga distrito namin? O natanong ninyo yung IX, ganyan. Wala namang IX lumabas sa first quarter eh. Okay? So ano yung iririgalo sa amin para sumama kami sa impeachment na wala naman? Hindi naman namin, nagreklamo ba kami? Narinig nyo ba kami magsalita ng ganito? Wala naman kami sinasabi, di ba? Nagsasalita kami ngayon kasi hindi ko maintindihan itong mga policies ng DBM. Alam niyo, at saka sila kasi kumikilo sila doon, hawak nila yung salapi ng bansa. Parang wala silang pananagutan. Alam mo yun? Pwede ba yun? Tatahimik na lang sila pagkatapos gaganyanin nila. So, yun. Sana tulungan nyo kami magtanong sa kanila. Kung ano ba talaga nangyayari dyan? Anong plano nila dyan? Ano bubuhos nila sa fourth quarter? Ano ba plano nila dyan? Bakit zero? Sorry, clarification on that lang. Zero sa buong bansa. Yes. For the first Three months. Hindi pa kasi tapos sir yung workshop. almost. So for the first 2 months. Until now, until this very second. FLR lahat. Ngayon, sige, FLR mo, di wala na lang. Sabihin, announce nila sa bansa, di ba? O pasensya na tayo lahat, walang kalyeng maayos, walang tulay na maayos, walang bagong mga infrastructure na magagawa. Sabihin na lang nila, di ba? Ano itong papabid out mo na walang pondo, pagkatapos, tsaka mo i-decide pag may nanalo na sa bid. So, ibig ko sabihin, yung mga contractors, papafile mo ng bid bond, papagawa mo ng engineering studies, papagawa mo para makabid sila. Tapos, baka mapondohan sila. Legal ba yun? Di ba? Pwede ba magpabid ng walang pondo? Parang hindi eh. Ang after effect din lang kasi, walang gumagalaw sa ekonomiya natin. Ang construction worker, walang trabaho ngayon, tataas ang bill. Sa nangyari ngayon na war sa Iran and US, tumaas ang gasolina, and yet, merong 500 billion plus na budget ng DPWH na nakatago na dapat nilalabas na umiikot na ekonomiya natin. Bumibili ka na ng construction material, meron ng ginagastos. Sa ngayon talaga wala lahat. So, hindi malayo na talagang mababa yung inflation rate natin. Sir, have you tried raising this po sa leadership? Para maparating sa agency? Baka magalit sa amin yung leadership, di ba? Sila ang dapat nakikipag-usap sa palas. Miyembro lang naman kami ng majority. Have you tried raising this? Wala naman silang pinapaliwanag sa amin. Si speaker po. Kung sino nandyan na kausap nila, di ba? Hindi ko alam sinong kausap nila. Baka yung APRO committee o yung speaker, hindi ko alam eh. Wala naman silang sinasabi rin sa amin. So nasa dilim kami lahat. Sir, has there been a party leaders meeting? Pero pinag-usapan laging yan, impeachment. Na-raise niyo po ito, sir? Na-raise niyo na po ba ito, sir? Hindi, nalaman lang namin over the past few days eh. Dahil di ba, kinalkal ni Congressman Valeriano ito. O tapos yung kakakalkal niya, nakita niya from the, di ba, from the field. May report sa amin from Mindanao, ganun. Kung saan-saan mga nanggagaling eh. Na ganun pala, kaya pala. Oh. Will you be filing a resolution seeking to investigate this? Parang matagal pa yun eh, di ba? Resolution. Hindi na. Tatahol na lang tayo ng tatahol hanggang sumagot sila. Di ba? Walang mangyayari kung resolution na naman yan. Tapos matagal pa. Nandyan na tayo. Sige, nabuksan mo yan. Ang nag-uusap kasi sa DBM is the Appropriations Committee Chairman. Di ba? Ang kumakausap sa Malacanang is of course the Speaker. Ngayon, sa nakaraang taon, lahat kami. Di ba? Dahil mga corrupt daw lahat ng House of Representatives eh. Kaya bawasan na lang lahat ng pondo nila. Ganon. Kami naman, kahit na bago kami, ngayon pa lang kami dumating dito, corrupt na kami. Di ba? Pumayag naman kami eh. Ako, yung budget ko, kinalahati nila.
Ito, ang naiwan dito siya, one-fifth. Mga 20% ng budget na naiwan. Maraming congressmen, ganun ang nangyari. O, tinanggap na namin yon. Bumoto kami in favor of the budget. Ha? Hindi lang namin hindi inobjekan. Binoto pa namin yon. Tapos, ang malungkot dyan, nung lumabas na yung final version ng budget, yung mga taga-negotiate namin doon sa DBM at Kwan, bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So, pinasakripisyo kami, pero sila, nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila, dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may leadership by example eh. Diba? Bawa sa amin dito, sa NUP, bakit kami medyo solid talaga? Kasi last ako. Alam mo yan, kung may allowance kami, huli ako. Diba? Eh dito parang baliktad eh. Pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon ngayon kaysa last year. Parang hindi tama. No? Sir, referring to the speaker, sino yung mga tinutukoy yung balde-balde yung mga distrito na yung budget ng mga distrito na? Marami yan. Gusto mo ng listahan? Sino yung mga main people, speaker? Parañaque, Manila, ako, Rizal, di ba? Almost everybody. Wala naman halos exempted eh. Siguro sa 41 members ng NUP, siguro 39 ang either nangalahati or less. Pero sir, sino yung mga nag-init? Yung research ninyo, PCIJ, meron yan. Pero sir, Oh. the PCIJ report, I think mentioned Speaker speakers, like, since you're referring to that, sir. Alam mo, dito ako hanga kay Majority Leader Sandro eh, di ba? Kasi siya anak ng presidente, di ba? Pero hindi nakinabang yan eh. Dito sa mga diskusyon dyan sa budget, parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Alam mo yun? Yan ang ibig ko sabihin, leadership by example. Okay? Kung ikaw rin, ikaw ang taga-pagsalita ng 300 na congressmen. Di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Di ba? Oh. Kaya kung pwede sana, kung yung si Madjo, yan, kung siya na lang ang humarap dyan sa mga yan, total, siya ang majority leader namin. At napatunayan niya sa amin na hindi niya inuuna yung sarili niya dito. Hindi tulungan niya kami para itong DBM na to masolusyonan ng maayos ito. Pero doon sa iba, parang wala na kaming tiwala eh. Kaya nga alam mo, dito sa darating na recess natin, pag-uusapan namin na mabuti yung aming partido. Kasi ganito yung mga tupad, AIX, yung mga different projects sa Labor Department na magaganda yan Kasi halimbawa sa amin sa Antipolo, yung tupad namin, hindi namin ginagamit pang linis ng kalye kasi dumudumi kinabukasan yun eh. Ginagamit namin yan, tawag namin dyan, bantay sapa. No? Na linilinis nila, ng mga residenteng mga nasa paligid doon na mahihirap, linilinis nila yung mga sapa sa Antipolo. Alam niyo nabawasan yung baha namin ng 80%. Ang problema namin, wala na kaming maibigay sa mga tao mula nung late last year. Okay? Tapos marami kaming mga intern na na-assign sa police, sa fiscal, sa judge, kayo. Papasalamat sila. Lahat 'yan galing sa mga programa ng DOLE. Okay? Pero hanggang ngayon, yung DBM na naman, wala pang gina-download sa DOLE na projects na pera diyan. Ano na naman 'yan? 'Di ba? Yung AX at saka, okay, naririnig namin na, sige, ibibigay nila dun sa mga tricycle driver. Okay na yun. Basta ibigay nila. Di ba? Kasi sa panahon ng taghirap gaya na ngayon, okay, dalawa pwede mong gawin di ba? Pwede mong subukan bawiin yung pagbaba ng revenue ng gobyerno sa kung ano-ano mang paraan. Pero sa mga nakaraan na mga crisis natin dito, including COVID, ang naging solusyon talaga, social safety net. Di ba? Saan na-invento yung AIX? Di ba sa COVID? Saan invento yung tupad? Di ba sa COVID? Di ba? Ano nangyari? Sasabihin mo tungkol sa mga nakaraang administrasyon. Dahil dyan sa mga social safety nets na nakaraos ang mga mahihirap sa atin. Di ba? Nakaraos kahit papano.
Ngayon, kung meron kayong kailangan na tulong dahil nagkasakit kayo, na ospital kayo, matutulungan ba namin kayo ngayon? Baka hindi. 'Di ba? Kahit gusto namin. Ha? So ang problema natin ngayon, yung social safety nets parang nakalimutan. Pangalawa, kami mga congressman ang sumasagot sa mga tao eh. Sa amin nagdadaing, hindi naman sa DBM eh. Hindi naman sa opisina ng DSWD. Sa amin dumadaing eh. Dahil alam nila kami, nananagot kami sa kanila. Hindi ba? Ngayon, yan lang ang pwedeng tulong ibigay namin. Ito naman, alam natin ito lahat ha. Walang kalokohan sa IX, walang kalokohan sa tupad, walang nagnanakaw ng maip, wala dyan. Wala yan. Malinis lahat yan. O bakit hindi tinutuloy yung programa? Bakit pati yan iniipit? Sige, dahilan nila na for later release nila lahat ng public works dahil corrupt ang buong Pilipinas. Eh ito, wala naman nakakapagsabi na may kalokohan dyan sa mga yan. Lahat ng tao natutuwa dyan at yan ang nakapagligtas sa napakahirap na sitwasyon sa atin lahat nung COVID. Ngayon, nararamdaman natin lahat. Bakit hindi talagang tutuhanin yan? Tulungan na kami na tulungan yung aming mga distrito. Di ba? O yun. Kung sa tingin niyo po ba kung hindi kayo nag-agree sa impeachment, baka naiba ang sitwasyon niyo ngayon? Nag-agree nga kami. Pero malinaw po kasi yung position ng NUP na kapag walang smoking gun. Gusto nila kahit walang ebidensya, boboto kami. Hindi naman siguro. May napag-aralan naman kami kahit papaano. No? I mean, there is naman logic in what we do. Sir, hindi kayo satisfied. Of course na. Sir, sorry. Sinabi niyo po kanina, Kailan na hindi po kayo hanga ako satisfied? kay Sandro Marcos, hindi siya nakinabang sa budget. Siya na lang yung umarap sa mga yan. Napatunayan sa amin na hindi niya inuuna. Sa iba, wala na po kayong tiwala. Wala na po kayong tiwala bakit Speaker dito. Alam mo, itong recess, mag-meeting kami, pag-uusapan namin. Kasi, alam mo, sana, he is our leader, he should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin lahat Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? Kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, titignan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. So is there a growing sentiment to elect a new speaker? Hindi. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang problema namin, hinaharap namin yung mga tao namin, mga kapitan namin araw-araw. Tinatanong kami, ano nangyari? Bakit walang naitutulong ngayon sa mga tao natin? Wala kaming masagot. Magtatanong kami dito, wala kaming naririnig na sagot. Okay? Puro pangako na hindi naman natutupad. Okay? So, sa amin, tama na yan. Kasi kontrato sa amin, kalaban. Hindi kalaban na. Di ba? So yung disagreement with the House with... Alam mo, I love that. Personally, I love the House Speaker. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. So, during the recess po, kausap to install a new speaker? Hindi. Sa House yun, 40 lang kami. Paano kami mag-install ng speaker? Hindi. Kung majority pa kami or minority na lang kami. So, yung hindi na mayroon na. So, bibitaw nga po kayo sa support niya kay Speaker. Hindi. Magbibitaw kami sa trabaho namin. Diba? I will no longer be deputy speaker. They will no longer be chairman of their committees. Pag-uusapan namin. Diba? So, unless Kasi kung wala rin kami naman nagagawang matino, okay, dahil hindi namin alam ang direksyon at walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito, di bakit pa kami nandyan? Sorry, sir, for clarification lang. It is that the NUP is considering to move to the minority. Yes. Thank you, sir. And then you also said, hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji. In the actions of.
in the actions or inaction of the leadership. You're not satisfied as a lahat ng NUP members. Well, hindi personal ito hindi personal ito. Yung tatay ni Chairman Swansing used to be NUP. Okay? Si Boji D is a close family friend, you know. Matagal ko nang kaibigan yung buong mga D family. So, this is not personal. But I'm speaking in behalf of our members Yes. who are feeling abandoned, no? And all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? So, are you ready to be part of the Manila Shapes or even so-called condo? Are you ready? Oo naman. Siyempre. Hindi, posisyon, wala lang naman. Walang ibig sabihin ng posisyon. Ano lang yun? Dekorasyon lang yun. Wala yun. Sir, sorry. Kahit bukas, magre-resign ako. Wala namang ibig sabihin yan eh. You're considering to resign also. Hindi, don't put words into my mouth. Just limit it to what I have already said, okay? We will consider during the recess whether or not we will remain with the majority. Sir, yung for late ng infrastructure projects ng government or infra projects lang sa distrito na NUP ang member? Hindi, lahat ng congressmen ang alam ko. Lahat po. Oh, pero tanong nyo yung DBM kasi sila na magbagawa niyan eh. Naririnig lang namin sa mga district engineers at saka regional directors ng DPWH. Yun nga yung problema eh. Hindi namin mapaliwanag dahil hindi man namin alam. Basta tatamaan na lang kami. No? Kung, nasa na yung pag-ayos nitong tulay na to na sinabi yung maayos na itong quarter na to? Hindi namin masagot. Wala kami masagot. Wala kami matanong. Thank you, sir. Yung concern, na-raise nyo na po kay Madjo, yung concerns ninyo about the mga FLRs, AIs. Hindi, kakaalam lang namin eh. We just learned about it the other day eh. Nung nagsalita si Kong Valeriano. Oh, kaya kung di pa pala nagsalita si Kong Valeriano, hindi namin malalaman na DBM pala yung dito. Pasimuno dito. Akala namin DPWH, di ba? Dahil nagre-reorganize sila, talaga naman dapat, may delay talaga pag nagre-organize ka. Pero sa amin, sobra na kasi isang quarter eh. Tapos doon, yung narinig namin ito, ibang issue na to. Yung mga iimbestigahan ni Kong Valeriano, iba na. Diba? Hindi lang DPWH, kundi yung kung bakit pala, wala palang pondo yan. At bakit mo pinapabid yung walang pondo? Di po ba kung nagsisigurado ng DBM na? Tagal na nun, di ba? Tapos na yun eh. Well, yung flood control, kagaya sa distrito ko, wala naman akong problema. Wala akong ghost projects, wala akong flood control. Bakit magsasuffer yung district ko? Maraming ganyan. Sir, are you willing to meet with the leadership, with your board GD? Are you willing to meet to raise these concerns? Or na-raise niyo na ba siya before? Hindi ko na kailangan i-raise yan eh. Kaya nga sila nasa posisyon nila, dapat alam na nila yan eh. Di ba? Tingin ko alam na nila, hindi lang kinuwento sa amin. Alam mo yun? O, yun ang medyo nakakalungkot. Di ba? We're ready to talk with them anytime if they have solutions. Di ba? Pero kung magchichikahan lang kami na wala naman pupuntahan, hindi bali na. Kaya nga nag-iisip kami punta sa minority eh. Kasi para sa kanila na lang yung problema na yan. Di ba? Sir, do you think you share the same sentiments with the... Hindi ko pa alam, kaya nga mag-meeting kami. I mean, hindi lang po NUP. Hindi ko alam. Wala akong kinakausap na ibang partido. NUP lang talaga kami. Pero pare-pareho po kayo ng problema, di ba? Sabi niyo. Siguro, baka hindi pa nila alam na na-FLR lahat. Tanong nila sa mga regional directors nila. Di ba? Responsibilidad ng mga liderato ng ibang partido na alamin din yan. Basta alam ko sa amin, ganyan ang sitwasyon. Ang pagkaalam ko sa lahat, pero kung hindi ba, edi at least malalaman nila kung exempted sila. Di ba? Swerte. Sir, clarification. Not connected in any way to your stand regarding the impeachment trial. This is a separately different... Boss, ang layo naman. Sir, clarification. Di ba? Not me, Wala namang kilala. Not me, sir. Baka kasi may mag-speculate na parang, kaya pala ganyan yung NUP. Dahil NUP Ano tingin mo stand ng NUP sa impeachment? Ako, sir, personally, alam ko na you're just advocating for good evidence. Kanya na nga eh. Bumoto nga kami for substance. Tanong nyo mga hindi bumoto for substance. Bumoto kami for substance, bibigay kami ng suggestions paano gawin yung kaso tapos magagalit sa amin. Ano ba yan? Gusto nila, wala na lang usapan, basta oo na lang kami na oo. Siyempre hindi. Umuoo kami sa tama. Umuoo nga kami sa substance eh. Pa gusto nila.
Oh. Sir, I'm just playing... No, I know. I'm talking through you to them. Using you. Kasi kung baka lang kasi may mag-raise na naman kasi you're just holding out for the budget and then biglang kayo boboto sa impeachment. Yung mga ganun speculation, wild speculation kasi alam naman natin na sinabi ng VP na minsan tinatay ang pondo ng yung pondo sa impeachment. Bakit mali yung ganyan na akusasyon? Kasi bumoto na nga kami for substance eh. Di ba? Hindi ba sapat po siguro yan? Eh bakit kami lang? Kami na yung maraming bumoto for substance. Bakit yung iba hindi nyo tinatanong? Di ba? Kami na nga yung nagmamalasakit, pinag-aaralan namin itong legal things. Anong ginagawa namin? Nagde-devil's advocate kami. Di ba? Good cop, bad cop. Di ba? Para yung pinaplano nila, i-criticize nila, kesa manggaling sa iba. Pinangungunahan na namin yung mga problemang pwede nilang harapin para malutas na nila. Di ba? Ngayon, kung hindi nila kayang malutasan, may problema talaga tayo lahat. Pero tandaan nyo, bumoto kami for substance. Di ba? Kaya walang pwede magsabi na ginagamit lang namin ito. Bumoto nga kami for substance. Anong pang gagamitin namin? Di ba? Sir, kung yung pong FLR ito sa impeachment, kaya ginawa... Di ko alam eh. Di ko alam talaga. I mean, I have not talked to anybody that knows anything about this except the regional directors and the district engineers. Kasi No? hindi naman po kikilos ang DBM maglalabas ng ganung policy without the signal kami malaki. Eh, sa kanilang problema yun. Tanong nyo sila, no? Ba't kami aalamin namin? Tatanong din namin sila. Di ba? If we have the opportunity. Saan nila napulot yan? Napakapangit naman na policy yan. Tsaka, chinek na ba nila kung legal yan? Ano yun? Saka yung impeachment naman, February 5, di ba? Usual practice naman na minsan, January, dapat ang DBM gumagalaw na eh. Di ba? So baka wala kinalaman sa impeachment to. Or kung baka dahil hinihintay lang magkaroon tayo sa Senado bago ilabas yung grades. Wala na tayo, baka wala na tayo ekonomiya pag inantay mo yun. Di ba? Kasi bagsak na. Ang taas ng gasolina, walang trabaho tao, then nakaipit yung mga project na dapat may trabaho yung construction worker, dapat may bumibili na ng mga construction material. Lahat ng yan, wala. So pag inantay natin yung impeachment sa Senado, kailan darating yung April, May? Siguro May, di ba? So 2 quarter, hindi gumalaw ang gobyerno, hindi gumalaw ang ekonomiya natin. Wala namang may 500 billion na negosyate sa loob ng isang taon na pwedeng gastusin para ma-pump up yung ekonomiya natin, di ba? Dapat ang government should step in. Okay, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Ha? Closing? Wala, thank you lang. Maraming salamat. Ha? Hindi ko alam eh. Hindi naman kami nagpapatawag ng leadership meeting. Sumasali sa sa amin? Ay, oo. Party leaders. Yeah, pag-recess na. Party leaders. Ng NUP. Yung party leaders, hindi ko alam. Mr. Sabi niyo kanina, puro na usapan impeachment lang sa party leaders. Ay, yung mga nakaraan. Dati. Oo, yung dati. Yung mga, well, almost every week dahil sa party leaders When was the meeting. last? I don't know because I don't attend. Na naka-attend kayo. Nag-uusapan dun, sir, na... Yun, ganyan. Positions, party positions. Oh, Off the siguro- record nito, sir. Off the record. hindi ako nag-attend talaga. Kasi, you know, from the time na wala nang nangyayari. Binoboycott niya, sir? Binoboycott yung mga meeting? Hindi naman. Yung iba na lang kasi wala naman importanteng napapag-usapan doon na bago. Sir, kailan kayo huling dumalo? Yes, kailan kayo huling? Hindi ko na maalala eh. Ilang linggo na. May representatives kami lagi. Si Congressman Garcia, Congressman Yamsuan, minsan sila, si Congressman. Pero ako, unless naman, hindi naman ako hinahanap din. So, hindi na lang ako sisipot doon, di ba? Pero sir, Congressman Abet is senior vice chair, di ba? Apro. So, Wala siyang alam. Hindi siya kasali. so puro congresswoman din ka pa. Parang ganun. Oo. Puro lakas ng NTF. Hindi, si Congressman Garcia, sinasama nila sa mga formal na meeting. Pero hindi, wala naman siya yatang alam. Bayan niya, hindi niya alam yung FLR na yun. Pero open pa rin kayo, sir, for a resolution. Ha?
Ha? Ma-resolve yung issue. Ano? Na ma-resolve tong issue natin, sir. Ano? Open pa rin kayo, sir. Of course. You will address it. Of course. Kaya nga pag-uusapan pa in recess eh. Kasi may panahon pa naman, di ba? Eh kung makita natin, gusto namin makita na pinaglalaban naman yung mga problema na hinahanap natin. Pero you will not reach out na kung matter to Why will I reach out? Sila ang leader nga eh. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros